Hello everyone, it's me Mark and I'm your travel guide here dito sa Japan. Today's video, pupunta tayo sa Hitachi Seaside Park. Sasakay tayo ng JR Express train na reserve dahil mga 2 hours ang biyahe nito from Tokyo. So for today, nandito ako sa JR line and I do have JR Express Pass kaya unlimited na yung sakay ko papunta doon. So kung makikita ninyo, sobrang smooth ng biyahe and bumili din ako ng some snacks para makain ko siya habang nasa biyahe ako kasi medyo mahaba-haba yung biyahe nito. Umaabot to ng mga 2 hours and 15 minutes yata. So ito yung JR Express Limited. So kapag sasakay kayo dito, syempre kailangan ninyo ng reservation seat. And dahil nagutom na nga ako, ito binubuksan ko na yung aking onigiri. So bumili ako ng 3 pagkain lang naman kasi mabilisan lang naman yung biyahe dito, mga 2 hours lang. And habang bumibiyahe, pwede kayong kumain sa loob ng train. Ganito nga rin pala kung paano buksan ang onigiri. So meron siyang instructions kung paano alisin yung parang pinaka-plastic, susundin nyo lang yun. And syempre, tinikman ko na rin siya and definitely masarap din naman siya and nakakabusog na siya dahil kanin nga yung loob niya. Siyempre, next ko nang kinain itong paborito kong Famichiki. Binibili ko to parate kasi sobrang madali lang siyang kainin and definitely masarap din talaga siya. Favorite ko yung spicy flavor nito. Kung mapapansin nyo rin, sobrang tahimik sa loob ng train. Kaya eto, bino-voice over ko na lang para hindi naman nakakahiya sa mga kasama ko. Usually pag nasa train ka ng Japan, tahimik talaga at bawal talaga mag-ingay. Bawal din sumagot ng telepono dahil nakakahiya din sa mga makakasama mo sa loob ng train. At ikaw lang ang maririnig na magsasalita sa loob ng train. Habang nag-aantay ako ng train sa platform, nakakita ako ng vending machine at bumili ako nitong sweet red bean na dessert. So, ayan siya, sweet red bean paste. Mura lang siya. And then, yan, binuksan ko na siya. Naka-ziplock siya at masarap naman siya. Okay naman din siyang kainin. At syempre, napaka-importante na after nating kumain, lilinisin natin lahat ng kalat natin. At ako, tinago ko yung pinaka-plastic niya para may mapaglagyan ako ng mga basura. And then, dito naman sa loob ng train, bago ka lumabas, may mga makikita kang trash can. Pwede mo naman siyang itapon sa loob ng train, dun lang sa pinaka-trash can nila. Mahirap nga pala maghanap ng mga trash can dito sa Japan, kaya once na nakakita ka na ng tapunan, itapon mo na sa tamang lalagyan. So at ito na nga, nakarating na ako dito sa Hitachi. So paglabas ko mismo ng train station, naglakad lang ako ng konti at nakita ko na yung mga nagbebenta ng tickets for bus. So yung ticket natin sa bus, kasama na rin doon yung entrance fee. And then yung binayaran ko dito, back and forth na rin yung bus natin papunta at pabalik.
Kaya sobrang mura niya lang. Siguro natatandaan ko mga nasa 600 yen lang siya. Or mga nagkakahalagang mga 280 pesos or 250 pesos. Mga ganun lang siya. Kaya sobrang sulit nung pagpunta ko dito sa Hitachi. And syempre, naka-JR Limited Express ang sinakyan ko, kaya nagamit ko yung JR Pass ko. Kaso, kailangan ko pa rin itap yung IC card ko at nagbayad ako ng mga 800 yen. Hindi ko lang sure kung bakit, pero ayun, nakapagbayad ako, nabawasan yung IC card ko. Seaside. Wow, napakaganda dito, guys. Here's the entrance. So, ngayon mga 11 na. Malamig siya pero mainit yung araw. Pero okay lang naman. Nag-sunblock na lang ako ng madami. Sobrang nililook forward ko talaga kasi sobrang excited ako dito. So, dito yung entrance. Sobrang dali lang pumunta dito. Shinkansen lang, tsaka bus. Then yung bus nasa ano na rin siya mismo. Pagbaba ninyo ang train. Kuha tayo ng map. So here's the entrance. Okay. Arigatou gozaimasu. Andito na nga ako sa Hitachi Seaside Park. Sobrang ganda dito, guys. Dami ring tao. Then, ang ganda ng puno. Wow, napakaganda, guys. So, mukhang yung mga kainan. Try natin yung mga pagkain nila later. Yun, parang baho. Ba't ganun? Parang amoy poops ng baho. Parang amoy poops ng kalabaw. Grabe, napakalawak dito, guys. Pinaka the best na pumunta dito is during fall season. During fall season talaga. Ngayon pa start pa lang yung fall, pero maganda na rin siya kahit pa start na rin. And sabi nila spring din daw maganda dito. So mukhang maraming lakaran na naman yata itong gagawin ko. Then may mga kainan din dito. Saan? Pero try natin kumain mamaya. Wow, nag-violet red na yung ibang ano. Sobrang ganda. Then ito, ano kaya yan? Sweet potato. I think that's sweet potato. Not sure. Then yung iba naglalagas na yung mga dahon. Yung iba meron pa rin. Sobrang ganda. Super love it. Grabe, hindi nabibigyan ng justice yung video ko. Mas napakaganda niya sa personal. Super ganda niya sa personal. Kaya guys, pag napunta kayo dito sa fall or
or fall or spring, punta kayo dito guys, napakaganda. Then meron din silang lake. Yan, ganda ng lake. Grabe, parang grabe, doon ako galing oh. Tapos ngayon nandito na ako. Ang layo na nilakad ko. Grabe, isa sa favorite kong puntahan to at pinuntahan dito sa Japan is dito. Medyo maaraw nga lang guys, pero yung lamig, malamig siya. Pero syempre mag-sunblock pa rin kayo kasi nakakasira pa rin ng balat yung araw. Kaya mag-sunblock pa rin kayo kahit na malamig siya dahil masakit pa rin siya sa balat. And then may fountain dito. Ayun yung fountain niya. Wow, debak. Tapos, ganda. Grabe guys, napakaganda talaga. Hindi ko siya ma-explain kung gaano kaganda, pero nako, mas maganda kung mapuntahan niya siya dahil maganda talaga. Sobrang ang gulo na ng buhok ko dahil sa hangin. Yun lang, huwag kayong masyadong magpapabagsak ng buhok kung masyadong mahangin. Dahil yun nga, hahanginin talaga yung buhok nyo. Yan, ganda. So ayan, sobrang sikat na naman ng araw. Mag-aalas 12 na kasi ng tanghali. By the way guys, nag-open nga pala to ng 9:30 in the morning. 9:30 in the morning siya nag-open. So, and then ang biyahe from Tokyo is 2 hours via Shinkansen, JR Express. And then, kung may JR Express pass kayo, hindi okay na. Pero parang may binayaran pa rin akong 800 sa IC card ko eh. Kaya, ayun. And then guys, may mga park din dito. I mean, mga kainan. Ganyan, mukhang okay din dito mag-camping. Hindi ko lang sure. Kaya guys, punta na kayo dito dahil sobrang may enjoy nyo. Ang gaganda ng mga puno. Grabe. Ayan o. Grabe. Sobrang ganda. And then, sobrang cool ng hangin. Tsaka ang daming mga ibon. Ganyan. Sarap magpahinga dito. And then natatanaw ko na yung gusto kong puntahan. Yung nakikita ko sa website nila. Tsaka so, may part na dun sa unang napuntahan ko, parang may mabaho kasi naguhukay sila dun ng lupa. Pero dito mabango na. Parang may bulaklak na something. Wow, nakita ko na dun, ang ganda. O diba, pinagtitinginan na nila ako. Kasi daw nagsasalita akong mag-isa. Pinagtatawa na nila ako. Doon na sa dulo yung magandang park. Wow guys, napakalawak niya. Ang ganda. Tignan nyo.
Andun na sa dulo. Hindi ko lang alam kung nakikita sa video, pero ang ganda niya. Tapos sobrang magpupula pa to ng sobra. As in, napakalawak. Isa to sa favorite na napuntahan ko. Dami pang bulaklak. Kahit na fall season na, dami pang bulaklak na natira. Pero parang sabi nila mas madami pa daw to noon. Ngayon, paunti na siya. Wait lang, magpipicture lang ako. Grabe, ang gaganda ng mga bulaklak. Doon tayo sa mga may pula-pula guys. Kasi, yun talaga yung gusto kong puntahan. Sana makapag-picture ako dito kasi syempre ako lang mag-isa. Wala magpipicture sa akin. Pero sana may magpicture. Try ko nga magpa-picture sa iba. Hindi na ako mahihiya. Ganda. Sobrang lawak. As in. So ayun na nga guys. Sobrang ganda. Wala akong ibang masabi kundi maganda. Ang hirap lang mag-picture kasi ako nga lang mag-isa. Pero okay lang. I have my tripod and syempre my phone. Nahiya din naman ako kasi magpa-picture. Tsaka hindi rin nila ako naintindihan. Mas mapula dun banda. Super ganda. As in. So ayun nga guys, sobrang violet na. Yung iba medyo may green pa, pero karamihan may violet na. Grabe, napakalawak niyan. O lahat yan magva-violet pa mula doon sa likod hanggang dito. Tapos doon sa pinakadulo, dagat na yung makikita ninyo. Tsaka ang lamig malamig yung hangin. Ayan, dagat na yung makikita ninyo dito. 'Di ba? Tapos may mga bulaklak pa rin. Hanap pa tayo ng magandang view. Nagulat ako doon Bakit may pa-music? Yan, 'di ba? Try nyo pumunta dito, guys. Kaso lang dito nag-wind burn yung lips ko dahil sa lamig nga, sa hangin. Hindi naman siya nakakapagod akyatin. Sakto lang kasi may mga time na pahinga din kayo para mag-pictures, ganyan. Ito ata yung pinakamataas na part. Yeah, dito nga. Komatsu. Ano kaya yun? Komatsu. Ibaki Port Hitachinaka District. Port pala yan. Okay. So medyo mainit ang araw. So yun nga. Puntahan naman natin yung ibang lugar. So medyo na-enjoy ko na dito sa
Kung ano man tawag yan sa pula na yan. For sure may iba pang mas maganda. Sila yung nagpa-picture sa akin kanina. Okay guys, hanap din ako ng makakain. Try ko yung mga pagkain nila dito. Nagpahinga lang ako. Siguro mga 2 babalik na ako ng Tokyo. Yun lang. And then ang masaya dito guys, ayun, yun nga lang, sobrang maaraw. Kahit na maaraw siya, malamig pa rin yung hangin. Pero masakit pa rin kasi sa balat yung araw. Kaya don't forget na mag sunblock kayo. Tsaka curious din ako sa mga binibenta nila dito kasi mukhang masarap yung iba. Kaso feeling ko mahal siya, pero okay lang, at least matry natin, 'di ba? Ang problem ko lang dito is yung hangin, yung lips ko nag-aano talaga siya, nag-windburn. So magdala kayo ng something sa lips para ma-protect yung lips nyo. And then dito, parang may mga kakahuyan siya. Niisip ko lang baka may bear or something. Pero mukhang wala naman sigurong bear dito kapag siguro sa gabi lang. Pero sa umaga wala naman sigurong bear. Tsaka protected naman to for sure. And then, ewan ko, pine trees yata to. Pero Christmas tree kasi to nakikita ko dito. Yung dahon ng Christmas tree. Wala lang, nakakatuwa lang. Sobrang lawak niya. Actually, maiikot nyo siya ng isang araw. Hindi lang naman isang araw. Mga ano lang, mga ilang oras lang. Dalawa, isang oras. Depende kung gaano kayo karami mag-picture and mag-take ng videos. Kayang-kaya ng mga 1 to 2 hours. Nagpahinga lang ako dahil nasakit na ng paa ko talaga. Dito nga tayo banda sa mga kakahuyan. So, dito, wala lang. Mga saktong punong kahoy lang na mga nakikita natin, mga I think pine trees to kasi ayan yung bunga ng pine meron. And then ang maganda pumunta dito guys kapag peak talaga ng fall season, and bukod sa fall season, spring, sobrang daming bulaklak sa spring. Kaya winter, hindi ko masasuggest na pumunta kayo ng winter dito dahil wala talaga kayong makikita guys. Pero kapag ka-fall, katulad din ngayon, and then spring, yun, ang dami ninyong makikita na magagandang mga bulaklak at mga puno na nalalagas talaga. Ma-enjoy nyo tong Hitachi Seaside. And then by the way guys, ang entrance fee lang dito is 680 yen. Back and forth na po yun from the terminal and then dito. And then with entrance fee na rin yung 680 yen. Dito tayo sa wala masyadong tao. Kaya ayun, 680 yan lang. Then yung pamasahe, kasi may JR pass ako, pero kasi nagbayad pa ako sa IC card ko ng mga 820 yen yata yun. Hindi ko sure. Kaya medyo naguluhan ako dun sa presyo. Pero yung total na nakita ko sa Google Maps is around 4,000 something yen, or mga around 2,000 pesos. One way lang yun guys Pero kung may JR pass kayo, sulit naman. With the JR pass, nag-increase na nga pala ng presyo ng mga 70%. So dati nabili ko siya ng mga around 11,400 something. Ngayon mga nasa 18,000 na daw siya guys. 7 days lang yun Nagtaas na talaga siya. So kung hindi naman talaga kayo lilibot ng buong Japan, katulad ko, huwag na kayong bumili ng JR Pass. Mas makakatipid pa kayo kapag nag-eroplano siguro kayo. Pero doon sa eroplano ko na pumuntang Sapporo, mga nasa 3,000 lang yung pamasahe ko doon sa Jetstar.
Ang hassle lang doon, syempre, airport ka na naman, sasakay ka ulit ng tren, 'di ba? And then, kung mag-JR pass ka tulad ko kasi bukas, pupunta naman na ako ng Osaka. Tapos magki-Kyoto din ako. At iniisip ko rin mag-Fukuoka, depende pa. Tapos babalik ulit ako ng Tokyo para para bumili ng mga, alam niyo na, mga pasalubong or kahit ano. Pero mamaya mag-iikot-ikot na ulit din ako sa Tokyo. And yun nga, kain muna tayo guys. And then pagkatapos kumain, balik na tayo ng Tokyo kasi wala naman na ako masyadong gagawin dito sa Hitachi. Napuntahan ko naman yung mga gusto ko. So ito na nga, kumain ako ng yakisoba and sausage and peach lemon drink. Masarap naman siya. So dito, malawak lang siya na field. And then, wala lang. Gusto ko lang pumunta dun sa lilim ng puno na yan. Nakakaaliw naman dyan. Ang presko ng hangin guys, as in. Guys, napaka-presko ng hangin. Yun lang, mataas lang yung sikat ng araw. Kasi ba naman, anong oras pa lang? Alas 12, diba? Kaya kung okay, tansyahin nyo yung pagpunta nyo dito. Well, mainit naman din talaga. Kahit naman, example, may snow, pag maaraw talaga, masakit pa rin siya sa balat. Kaya yun, ganda nitong pine trees. So gusto ko lang tumambay dito. Tambay muna ako dito sa pine trees. Ayun nga guys, wala lang. Bakit nga ba ako mag-isa? May mga nagtatanong sa akin bakit lang ako mag-isa mag-travel. Well, mas gusto ko mag-isa kasi minsan gusto rin naman natin may kasama, 'di ba? Kasi masaya din naman may kasama. Pero pag mag-isa ka, wala kang iisiping ibang tao na, for example, late gumising, alam mo yun, or late, ang tagal kumilos. Tapos may gusto kang kainan pero ayaw nila doon. May gusto kang kainan pero namamahalan sila doon. May isipin mo pa yung problema ng iba. Hindi mo ma-enjoy yung gusto mong gawin. Kaya tapos merong iba na, alam mo yung arte, ay ayoko dyan, ay gusto ko dito, pero hindi mo naman type din, 'di ba? Yung at least meron kang freedom kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong kainin, kung anong gusto mong puntahan. May oras ka kung gusto mong gumising ng maaga, makakagising ka ng maaga, makakapunta ka sa schedule na gusto mong puntahan. Unlike nung iba, ang tagal pa maligo, ang tagal pa magsikilos. Tapos, ay kulang yung pera ko, ay hindi siya pasok sa budget, ganyan. Or, tara mag-shopping na lang tayo, hindi mo na nagpuntahan yung gusto mong puntahan na lugar, 'di ba? Kaya, tapos yung iba, hindi pa talaga, alam mo yun, sa mga lakaran. Hindi mo sila maaasahan pagdating sa lakaran. 'Di ba? Ako kahit lumpo levels na to, sabi nga ni yung JM na napapanood ko sa YouTube, okay lang. Pa ako naman to, kaya alam ko kung hanggang saan ang kaya kong lakarin, 'di ba? Kaya mas nag-e-enjoy talaga ako mag-isa. Katulad nito, may freedom ako kung anong gusto kong gawin. 'Di ba? Pero masaya din yung may kasama minsan, lalo na pag parehas kayo ng gusto. Ayun. Sarap ng hangin, guys. Grabe. Ano oras na ba? 1:10.
Yun lang, nagpapahinga lang ako dito. Then, malamig siya. Cool yung air. Mas malamig pa rin sa Sapporo ngayon. Siguro pag doon namamanhid na yung mga kamay ko. Pero yun nga lang, nakaka-dry lang talaga siya ng balat. Nakalimutan ko naman magdala ng para sa lips and para sa moisturizer sa kamay, hand cream. Wala, ang sarap mag-picnic dito, guys. Yun iba may mga dalang parang pang-picnic. Then yun iba may tent din. Ganda. Alam nyo ba, isa sa mga naging inspiration ko para pumunta din dito sa Japan is si Miss Ellen ng O Tokyo. Siya talaga yung kauna-unang vlogger yata ngayon. Pero pinapalabas siya sa cable channel. Basta sa cable yun, sa Sky Cable yun dati, dun sa mga banda-bandang dulo. O Tokyo. Tapos ang gagawin ni Miss Ellen, pupunta siya sa amusement park. Tuwan-tuwa ako sa amusement park niya. Tapos, alam mo yung totoong reaction niya. Tapos yung pagkain, ganyan. May reaction siya sa pagkain. Basta nakakatawa yun. Makikita nyo pa rin siya sa YouTube. 너는 요즘 어때? 하루 중에 가장 생각나는 사람이 누구야? 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보네. 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나봐. 꿈에서까지도 원하는 걸 보면 장난 같은 건 아닌가봐. 좋아하면 원래 하던데 너의 한마디 한순간이 소중해서 아껴두고 싶고 나만 보고 싶어서 쓸데없는 질투만 늘어. 좋아하면 원래 다 이렇다던데 괜히 한숨만 나왔다 또 네 생각에 웃다가 울다가 눈 뜨면 보고 싶은 이유 좋아해서 그래. 매일 눈치만 보는 대화도 몰래 우리 미래를 그려보는 것도 당연한 일상이 돼버린 걸 자존심 따윈 버렸나봐. 우연이라 생각하겠지. 우리 가끔씩 마주쳤던 거. 하지만 난 생각보다 힘들었었어. 항상 널 찾아다녔거든. 좋아하면 원래 다 이렇다던데 괜히 나왔다 또 네 생각에 웃다가 울다가 혼자 지쳐가도 눈 뜨면 보고 싶은 이유 오랜 시간 더 힘들 거래도 상관없어 결국 내 품 안에 안긴다면 다 이런 건가. 그래.